Masarap talagang mag-ulam ng sinigang na karne ng baboy, lalo na yung parte ng mabuto. Simple lang naman yung pagkakaluto ko dyan, wala naman masyadong rekado. Namiss ko nang magluto ng sinigang, meron akong karne ng baboy, nakabili ako na halagang 140 lang. Yung ribs ng baboy ang binili ko para malasa kapag sinabawan. Nilagyan ko lang ng sapat na tubig at saka ko naman nilagay yung mga rekado tulad ng sibuyas, kamatis. Hindi pwedeng mawala yung kamatis yan kasi ang nagpapasarap lalo sa sinigang. Tapos naglagay na rin ako ng asin, tansyado na lang yung ginawa ko, i-adjust ko na lang mamaya yan kapag malapit na maluto. At saka ko tinakpan para mapakuluan hanggang lumambot na yung karne ng baboy. Makalipas nga lang yung ilang minuto, medyo malambot na nga yung karne. Tapos yung kamatis naman piniga ko para lalong lumabas yung katas at saka yung lasa. Kung sakaling nanonood ka pa rin, paki-like and share mo naman para madami naman yung makapanood. Simple lang naman yung pagluto ko ng sinigang, kung dadamihan ko kasi ng gulay medyo mapapamahal pa ako. Naglagay na nga rin pala ako ng 2 pirasong sili. Para kahit papano may konting parasyon sabaw. Naglagay na rin pala ako ng gabi dyan, bumili ako kahit medyo mahal. Bumili ako ng 4 na piraso, yung maliliit lang, tapos hinati-hati ko na lang para magmukha lang madami yung gabi. At nang malambot na yung gabi tulad ng kamatis, piniga ko para lumapot na kaunti yung sabaw. Maganda sana kung madami, yun nga tulad ng sinabi ko, medyo mahal kasi yung gabi kaya kaunti lang yung binili ko. Kung nandito ka na sa bahagi ng aking video, paki-comment mo naman kung tagasan ka para malaman ko kung saan napapanood yung aking video. Sariwang sampalok sana yung ilalagay ko, kaya lang wala naman ako nabili, kaya yung powder na lang yung binibili sa tindahan ng nilagay ko. Siguradong nanonood ka pa rin, kung hindi ka pa nakapollow sa akin, paki-follow mo na lang ako para updated ka sa mga susunod. Paki-like and share mo na rin para madami naman yung makapanood. Kaunting halo lang yung ginawa ko at pinakuluan ko pa ng ilang minuto bago ko naman nilagay yung gulay. Kahit kaunti lang yung gulay mga lods, sulit naman yan sa lasa. Kapag meron naman tayong budget, naglalagay naman akong iba pa ng gulay. Naglagay na rin ako ng pampalasa, mga 2 kutsara din yung inilagay ko. Patis yung ginamit ko para masarap at saka medyo malinamnam. Pero kung wala rin naman kayo, pwede na rin yung asin. Pagtikim ko mga lods, sakto na yung lasa kaya hindi ko na dinagdagan ng pampalasa. Heto yung ulam na walang pinipili, kahit maulan, malamig o kaya mainit pa. Basta pag ito yung ulam mo, talaga namang makakakain ka ng sobrang dami. At nang maluto na, nagsalin lang ako sa lagayan. Paano mga lods, kain na muna tayo, kanya mana.